It's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog vlogan. For today's documentation, sasagutin ko nga ang tanong nyo kung ano nga ang National Learning Camp at ano-ano nga ba ang mga ginagawa dito. At bago nga po yan para sa kaalaman ng lahat sa mga nakakakita ng mga video, lalo na po pagdating sa school, sneak peek lang po ang pinapakita ko sa inyo. Sa totoo lang po, may pagkahilig po talaga ako sa pagbibideo pero pagdating sa trabaho, seryoso na po ako. Gagawin ko muna po yung mga importanteng bagay bago nga ako kumuha ng mga ganitong clips. Napag-isipan ko ngang ipagpatuloy ang paggawa ng mga ganitong video para sa mga susunod na LPT at mga kaguruan. Dahil sinasabi nga ng iba na nakaka-inspire, nakaka-motivate daw yung mga nakikita nilang video. At hindi lang yun, dahil nakakadagdag nga ito ng information and awareness pagdating sa mga trabaho ng isang teacher. Pero pagpasensyahan nyo po ako kung hindi ko po lahat ma-share sa inyo. Ay Diyos me, kung alam nyo lang, nahihiya rin po akong kumuha ng clips kapag may ibang tao. At ito na nga, nag-umpisa na ang National Learning Camp. First day nga ay nagkaroon na muna kami ng meeting. Napag-usapan nga kung ano yung mga gagawin namin at yung sectioning. Dito nga ay inaayos na namin ang list of learners. At ano nga ba ang NLC or National Learning Camp? At dito nga ay nagkaroon kami ng orientation at ipinaliwanag kung ano nga ba ang National Learning Camp at ano ang mga gagawin. At ang pagsali nga ng mga guro dito ay voluntary po. Ginawa nga ang NLC to improve student learning and also to enhance teacher capacity. At ang mga batang tuturuan nga dito ay yung mga batang medyo nahuhuli or hindi nakakasabay agad. Dahil aminin man natin sa hindi, may mga bata talagang hindi pa nakakapagbasa o nakakapagbilang o nakakakilala ng mga letra o numero. Pero hindi po lahat ng mga kasali dito ay hindi talaga as in marunong magbasa o magbilang. Dahil may 3 learning focus po ito, merong enhancement, consolidation, and intervention. O siya, hindi ko na po i-explain lahat dahil nagkaroon na ata tayo ng biglaang orientation. Kinagabihan nga ay nag-prepare na ako ng mga instructional materials na gagamitin ko kinabukasan. Sa learning camp nga ay hindi na kailangan gumawa ng lesson plan dahil may ginawa na sila at susundan na lang ito. Napaka-interactive nga ng pagkakagawa ng lesson plan dahil marami nga itong games para sa mga bata. At dahil nga dito ay nakakakuha rin nga ako ng mga iba't ibang idea na maaari kong gamitin sa pagtuturo. At ito na nga mga kabads, ang second day of learning camp. Ito naman ang unang araw ng pagkikita namin ng mga bata at ng mga magulang. By the way nga po pala, maraming salamat sa mga magulang na tumulong sa paglilinis ng classroom. Nakakatuwa nga kapag nagtutulungan ng mga magulang at ang mga guro para sa pag-aaral ng mga bata. At bago nga umalis ang mga magulang ay nakiusap ako sa kanila na i-continue ang pag-aaral ng mga bata kahit sa bahay. By the way, ang mga na-assign pala sa akin ay mga grade 1 at nagtuturo ako ng reading. Pagkatapos ko nga magpakilala at kilalanin ang mga bata ay nag-umpisa na kami. Pagkatapos nga umawit ng alpabetong Pilipino ay may binuo silang mangga. At dito naman ay naglaro sila ng fishing na kailangan nilang kunin ng isda na may letrang M. Tamang-tama nga na may mga ganito para sa mga grade 1. Ay nako, sa totoo lang habang ginagawa namin to, sobrang natatawa ako sa mga bata. By the way, itong mga instructional materials na nakikita nyo ay improvise lang po. At ito nga mga kabats, madali nga lang nilang nakilala ang letrang M. At dahil doon ay may iuuwi silang isda sa bahay nila. At dito nga ay may iba't iba pa kaming nilaro. Ginagawa talagang interactive itong learning camp para sa mga bata para hindi sila agad mabori. Masaya na sila sa ginagawa nila at may natututunan pa. At naway nga sa araw na ito ay nakilala at nalaman nila ang tunog ng letrang M, S at A. Letrang M, letrang M. At yun lamang po. Thank you po!